po tayong lahat. Walang magiting sa manlulupig, di ka masisihin sa dagat at bundok, sa paglayang minamahal, ang islap ng watawat mo'y tagumpay na nagdiman, kahit magsinta, buhay natin sa hanggang dahil sa'yo. Manatili po tayong nakalayo para sa panalangin ng isang pulo ko ni at hubugin ang aming isip, pananaw, asal at pananalita. Saya sa ika-126 na taong anibersaryo ng ating kalayaan. Sa nagdaang 3 araw, balikan natin ang mga naging kaganapan sa Quirino Gasan para pagpugayan ating pagiging isang bayan. Nasilayan natin agad ang pangmalakasang kalayaan ngayong panahon ng pag-ulan. Ng buong taon kasama ang Philippine Chili Federation, ang Apap-Apap Chili Fest kung saan lumida ang chili farmers, growers ng lutong Pinoy. Hindi pwedeng hindi natin ibibida ang Filipino cuisines. Kasamang nakitikim sa atin ang mga sikat at kinikilalang personalidad mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa, bata man o matanda, maging mga makabala. Sa Kusino Wire, exciting yan. Ang mga cabinet secretary po ang nagtagisan, pagalingan, pasarap. Sa pagsanib puwersa, nagmumula ang lakas ng nagkakaisang bayan, magkakaiba man ang pinanggalingan. At ngayon, upang ihatid ang kanyang mensahe para sa Araw ng Kalayaan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Commission of the Philippines Chair, Lisa Guerrero Nakpil, Manila City Mayor Hangi Lacuna, of course, the proponent of much of what we are to be seeing today, the First Lady Luis Araneta Marcos. Teleprompter. My fellow workers in government, Teleprompter. other distinguished guests, ang mga minamahal kong kababayan, magandang hapon at maligayang araw ng kalayaan sa inyong lahat. Isang 126 na taon ang
nakalipas mula nung unang itinaas ang watawat ng Pilipinas bilang pagpapahayag ng pagsilang ng unang republika sa kasaysayan ng Asia. At sa ating paggunita, muli nating bigyang pugay ang diwa ng araw na ito, ang pagkakaroon ng isang malaya at nagkakaisang bayan. Ang kalayaan ito ay hindi nakamit ng walang katumbas na kabayaran, ang luha, dugo at pawis na inialay ng ating mga ninuno sa dambana ng demokrasya at pagkapantay-pantay. Sa kanila, sa ating mga ninunong mga bayani, ihinahandog natin ang araw na ito. Ang tema ng ating paggunita, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, ay nagtatampok sa kahalagaan ng pagbabalik tanaw sa ating nakaraan. Dahil ang tagumpay sa pagtanggol ng ating kalayaan at sa pagbubuti ng ating kinabukasan ay nakasalalay sa ating patuloy na pag-alaala sa kasaysayan. Sa araw na ito, noong taon 1898, isang mahalagang pahayag ng ating pinarating sa buong daigdig. Itinatampok ng kabanatang ito ang ating kalayaan mula sa higit 300 taong panakop ng mga Kristiyano. Hindi naging madali ang pinagdaanan ng ating mga ninuno. Ngunit sinikap pa rin nilang makalaya at talikala ng dayuhang pamumuno. Sa harap ng pag-aapi at pagpapasakit, hindi pinahintulutan ng ating mga bayani na tayo ay mag-api. Ang pagpaslang sa tatlong paring sekular na sina Mariano Gomez de Los Angeles, Jose Apolonio Burgos y Garcia, at Jacinto Zamora y del Rosario, o mas kilala natin bilang Gong Bursa, ang siyang pumukaw at nagmulat sa kamalayan ng taong bayan sa ating pagkabansa na hiwalay na tayo sa Espanya at sa simbahang Katolika. Ang kanilang di makatarungang kamatayan ang siyang nagsilbing mitya sa pagsiklab ng mga kilusang nasyonalismo. Kung narito ang mga reformista na pinamumunuhan ng mga ilustrado tulad ni Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez Haina, at ang mga magkapatid na Antonio at Juan Luna. Gamit libo-libong Pilipino ang nag-uwis ng buhay bago natin lalo na sa ating kabataan, ang pagpapakasakit ng ating mga ninuno at bayani upang makamtan natin ang kalayaan at ang kapayapaan. Nakakalungkot isipin na marami sa mga kabataan ngayon ang hindi kilala ang kumbursa. Nakalimot na sila sa lahat ng pinagdaanan ng ating bansa upang magkaroon ng kasalinlan. Kesa wala. Ang kalayaan ay inaalagaan, binabantayan at ipinaglalaban. Sa sandaling mapabayaan natin ito, maaaring ito mawala at maagaw muli sa atin. Sinisimbolo ng okasyon natin ngayon ang parada ng kalayaan na masasaksihan natin maya-maya. Ang ating pagsisikap na maisabuhay sa puso ng bagong Pilipino na narito ngayon. Ang tunay na diwa ng kabayanihan, kalayaan at pag-asa. Ito ay hindi lamang pagkunita sa ating kasaysayan, kung hindi isa ring hamon na patuloy na ipaglaban ang ating kalayaan. Kaya naman, sa pagdiriwang natin ito, binibigyang pugay natin ang lahat ng nag-alay ng buhay at lumaban para sa ating kalayaan at kasagandahan. At kaakibat ng pagpapahalagang ito ay ang ating pangako na ipagpapatuloy ang kanilang simula. Ang ating buong loob na panindigan para sa ating karapatan bilang isang bansang malaya. Ang ating tapat at pasiglang pakikinahog sa mga gawaing makakabuti sa ating mga pamayanan at ang ating malamumpay na pagsisikap upang mapabuti ang pamumuhay ng ating mga mamamayan. Ang ating mga ninuno ay hindi umurong sa digmaan, kaya tayo ay hindi rin tatalikod sa tungkuling ipagtanggol ang ating nasasakupan.
Ipakita natin sa buong daigdig na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa lakas o sa yaman, kung hindi sa tunay na kahulugan at katwiran ng ating ipinaglalaban, sa alab ng pag-ibig sa bayan at sa di matatawarang pagkakaisa ng ating mga mamamayan. Mananatili tayong matatag at hindi tayo matitin. Sa madaling salita, hindi lamang tayo lumilingon sa nakaraan ngayon, isinasabuhay natin ito sa bawat hakbang na natungo sa mas malayang hinaharap. Bilang pagtatapos, tinatawagan ko kayong lahat na patuloy na tangkilikin at ipagmalaki ang ating pagiging Pilipino. Tayo ay babangon at aangat bilang isang bansa na may malinaw na pananaw sa kinabukasan inaasam. Magsama-sama tayo sa paglalakbay tungo sa isang mas maliwanag at masaganang bukas. Sa bawat hakbang, sa bawat pagpupunyagi, ipagpatuloy natin ang laban para sa kalayaan. Kalayaan mula sa kahirapan, kagutuhan, kawalan ng katarungan, at iba pang mga balakid sa ating pagmulan. Lagi lamang po nating tandaan, ang kasaysayan ang isang susi natin tungo sa wagas at tunay na kalayaan at sa kinabukasan puno ng pag-asa, kaliwanagan at kasaganahan. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang ating kalayaan! Mabuhay ang lahing Pilipino ngayon at magpakailanman! Mabuhay! Maraming salamat po, mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayong araw ang Parada ng Kalayaan, isang pagtatanghal at pagpapakitang gilas ng malikhaing Pilipino. Tama ka dyan, pangungunahan po yan ang ating sandalahang lakas, ang ating Dala ng iba't ibang mga probinsya. kasunod naman ang unang 10 ahensya ng pamahalaan na ipinahanak kasabay po ng ating Republika. Yes, Paolo, excited na ako. Dahil alam mo ba, hindi lang to basta-basta parada, kundi isang patimpalak. Ang malalalong float ay magkakamit ng bonggang-bonggang papremyo. Oo, kaya huwag na po natin patagalin pa para sa Parada ng Kalayaan! Pagpalang hapon, kababayan at panauhin. Kami sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay nakikisa sa ating ika-126 na taong anibersaryo ng ating Araw ng Kalayaan. Sa okasyong ito, ating tunghayan ang paradang sumasagisag sa ebolusyon ng isang malayong bansang Pilipinas bilang pagpapahalaga at pagbibigay parangal sa dakilang araw na ito na may pagsanggiwang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Narito po ang mga tagapangalaga ng bansa, naglilingkod sa iba't ibang larangan, isinasanggalang ang bansa sa anumang pagbabanta. Sila na nagtataglay ng katapangan at kagitingan, patuloy na kalayaan na ating tinatamasa. Maasahan sila sa panahon ng pangangailangan sa anumang larangan, saan man at kailanman. Bumubungad po ang parada na kinabibilangan ng mga kawal Pilipino, mga kasapi ng Philippine Military Academy. Ang mga ginawa at binibining ito ang mamamahala sa iba't ibang sakay ng ating Pilipinas na pinamumunuan ni John Christopher Montania mula sa prestigyosong Akademya Militar sa bansa o Philippine Military Academy. Ang mga ginawa at binibining ito ang mamamahala sa iba't ibang sakay ng ating Sandatahang Lakas. Naririto ang mga kadete ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA na pinangunguna ni Midshipman First Class Julian Cesar de la Cruz. Ang PMMA ay isang institusyon sa pangmataasan ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA na pinangunguna ni Midshipman First Class Julian Cesar de la Cruz. At ang mga nagtatapos mula rito ay nakokomisyon bilang ensign sa Langpwersa
kaayusan ng Philippine Colonel Jeffrey Mamuya. Laging nakahandang maglingkod ng Philippine Army sa iba't ibang pamamaraan habang sinisiguro ang kalupaang teritorial. Isinusulong ang kaalaman sa pamamagitan ng Armed Military Sea Patrol System at pamamaraan habang sinisiguro ang kalupaang teritorial. Isinusulong ang kaalaman sa pamamagitan ng Armed Military Sea Patrol System at inihahangat ang atasong kabuhayan. Narito ang talupad ng mga kawal ng Philippine Navy sa pangunguna ni world-class, multi-belly at cross-domain capable sa taong 2014. Narito ang talupad sa pinangungunan ni Lieutenant Colonel Leoncio Sibuhay III. Sila ang kinabuhian ng mga anghel na mapaglinga, tagapantay ng ating hipapawid, sumusuporta para sa mga tauhan at kagamitan ng ating isang nakahangulakas. Ang pangalawang brigada sa kasuot ng battle dress attire ay binubuo ng Special Operations Forces sa pamumunan ni Commodore Dwight Stephen Doloan. Kabilang na rin ang mga ngalaga sa yamang dagat at kapaligiran dito. Nasa ating harapan ang tulupad ng mga kawal ng Philippine Air Force na pinangungunahan ni Lieutenant Colonel Leoncio Sibuhay III. Sila ang kinaburiang mga anghel na mapaglinga, tagabantay ng ating hipapawid, sumusuporta para sa tactical air support at mobility para sa mga tauhan at kagamitan ng ating sandatahang lakas. Ang pangalawang brigada sa kasuot ng battle dress attire ay binubuo ng Special Operations Forces sa pamumunan ni Commodore Dwight Stephen Doloan. Ang kanyang kalupunan, Lieutenant Colonel Sir Meli Nasanayan at sinusulong ang operasyon tulad ng small unit operations mula reconnaissance, intelligence, demolitions, gayon din ang jungle warfare at narito po ang talupad ng Scout Ranger at Special Forces ng Philippine Army sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Delmore Mayawis. Sila po ang mga individual na nakaaangat ng kasanayan at sinusulong ang operasyon tulad ng small unit operations mula reconnaissance, intelligence, demolitions, gayon din ang Marine Corps sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Melchor Gonzaludo. Sinanay ang mga unit mate sa natatanging operasyon sa psychological at unconventional warfare, mapatubig, lupa at ere. Ang maling batalyon ng Special Operations Forces mula naman sa Philippine Air Force, ang Special Operations Wing at unconventional warfare, mapatubig, lupa at ere. Ang maling batalyon ng Special Operations Forces mula naman sa Philippine Air Force, ang special nagsisiguro ng kaligtasan ng ating mamamayan at mga Bari Asdani Lucrecio Rodriguez, Bari Asdani Lucrecio Rodriguez Jr. at Joe de Mesa. Narito po ang mga kadete naman sa kanilang Philippine National Police Academy. Inuubog ang mga sa kanilang Philippine National Police Academy. Inuubog ang mga ilang makadiyos, responsable at respetadong mga public safety officer. Kasunod ng Special Action Force kontra terorismo, kontra insurhensya, hostage rescue, civil disturbance, management, search and rescue at iba pang special operation. Marami dito ang PNP Aviation. Kasunod ng Special Action Force sa kanilang pangunahing maneuver unit ng kapulisan at pagmuon sa rapid deployment sa anumang lugar sa bansa, partikular sa mga sitwasyong may pambansa at internasyonal na implikasyon sa larangan ng kontra-terorismo, kontra-insurhensya, hostage rescue, civil disturbance, management, search and rescue at iba pang espesyal na operasyon. Nagsulong ng ating kapulisan ng pangaraping operasyon na maging isang SWAT at Highway Patrol Group na tinaguriang The Guardians of the Highway. Narito rin ang PNP Search and Rescue, Forensic Group at Civil Comunidad po sa pagtatamon ng tahimik, maayos at ligtas na kapaligiran upang pamuhayan at pinanapan ng kalakalan. Isa naman po sa ating pangunahing tagapangalaga at tagapagtatuloy ng kaligtasan, kalinisan at seguridad sa ating karagatan at yamang dagat, ang Philippine Coast Guard tulungan sa mga komunidad tungo sa pagtatamo ng tahimik, maayos at ligtas na kapaligiran upang pamuhayan at ganapan ng kalakalan. Isa naman po sa ating pangunahing tagapangalaga at tagapagtatuloy ng kaligtasan, kalinisan at seguridad sa ating karagatan at yamang dagat, ang Philippine Coast Guard na pinamumunuan ni Coast Guard Commodore Eduardo de Luna Jr.
Ang kanyang kanupunan, Coast Guard Captain Sector Rafael Michael Alag, Oliver Tanseco, Coast Guard Commanders Alberto Ferre, Alexander Cortuz at Richard. Ang kanyang kanupunan, Coast Guard Captain Sector Rafael Michael Alag, Oliver. Ang unang batalyon ay nasa pamuno ni Coast Guard Commander R.P. Juan. Pinalakas sa Republica 999 kanyang kanupunan for Senior Superintendents Lorian Guerrero, Douglas Maritime Security. Sumusunod po ang mga kinutungan ng Bureau of Fire Protection sa pamuno ni Fire Chief Superintendent Junito Maslao. Ang kanyang kanupunan ay pinamumunuan ni Fire Superintendent Jeffrey Atienza. Responsable ang ahensyang ito sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mamamayan sa pamamagitan ng pag-iwas sa presyon ng panganib at kapinsala ang dulot ng mga sunog sa mga gusali, kabahayan at iba pang katulad na responsable ang ahensyang ito sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mamamayan sa pamamagitan ng pag-iwas sa presyon ng panganib at kapinsala ang dulot ng mga sunog sa mga gusali, kabahayan at iba pang katulad na istruktura na hindi na kaguwagan ang mga sasakyang panlupa at pandagat. Ang pangalawang batalyon ng BFP ay nasa pamumuno mga ngasiwa ni Fire Director Luis Suralta Buracan at kumikilos sa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Kilala rin sa tawag na Jail Bureau, ang Bureau of Jail Management and Technology, binuo sa pamamagitan ng Republic Act 6975 na nasa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Ang grupong ito ay nasa pamumuno ni Jail Chief Superintendent Arnel Peralta. Ang kanyang kanupunan, Jail Senior Superintendent Jonathan Lavapie, Lorenzo Reyes, Severino Kita, Ponte. Mga pansamantalang nakadetine habang ubusan ng investigasyon, mga naghihintay sa pinang nahaton at maging mga nahatulan o nasentensyahan na. Narito naman po ang ating mga kawani ng Philippine Drug Enforcement Agency na pinamumunuan ni Investigation Agent 5 Irvin John Coderes. Ang kanyang kanupunan, Agents Arnold Fiel Navarro, Matt Joffrey Rayala, Kevin Colamon at Roy Castillo. Narinig po ang kanilang mga commanders na sina Agent Alfredo Santiago Jr., Gregor Bugalin at Raymond Paglicawan. Kinakatawan ng mga professionals. Ang kanyang kanupunan, Agents Arnold Fiel Navarro, Matt Joffrey Rayala, Kevin Colamon at Roy Castillo. Narinig po ang kanilang mga commanders na sina Agent Alfredo Santiago Jr., Gregor Bugalin at Raymond Paglicawan. Kinakatawan ng mga professional na nagpapagpapagpapag ng lakas laban sa ilegal na droga, ang Philippine Drug Enforcement Agency Protection, ang Bureau of Jail Management and Technology at Philippine Drug Enforcement Agency na maaasahan mapaanumang larangan saan man at kailanman. Sa PIDEA ay pawang nagtapos sa PIDEA Academy. Sa loob ng 22 taon, ang PIDEA ay nanguna sa pagpapatupad ng komprehensibong kampanya laban sa droga. Kaisa ang kolektibong hihim ng ating mga kababayan. Ito ang kwento ng ating pagdamit ng kalayaan. Ito ang pahada ng kalayaan. Sigaw ng Kandor, ika-25 ng Marso 1890, Ilocos Sur. Ang sigaw sa Kandor o Ikisti Kandor ay kinikilala bilang isa sa pinakaunang pag-aalsa sa muling pagsiklab ng himagsikan sa Pilipinas. Ika-25 ng Marso 1890, ng bayan ng Kandor. Bagamat may kanyang naging tagumpay sa Kandor, at sa mga sila umatras sa unang ng pagdinira.
at kagaya.